Magandang umaga muli. Napakaganda na may katuwang dito. Nagbabalik siya para sa ating gawain nang walang anumang karagdagang at magsimula sa ating mensahe ngayon na pinamagatang itinayo ko sa buhangin. Ngayon karamihan sa mga sanggunian, kapag binabanggit natin ang talinhagang ito ni Jesus, gusali sa ibabaw ng bato at sa buhanginan, binibigyan din natin ng pagtatayo sa bato. Dahil ang bato ay mga tao ni Jesus. Ngunit ngayon may maghahanap tayo sa kabilang banda. Kasi medyo pabalik-balik tanaw ang kamakailang kasaysayan at mauunawaan natin kung anong itsura noon. Na itinayo sa buhanginan. Kaya sa simula, magsisimula pa lamang sa talinhaga na ibinigay ni Jesus. At sa lahat ng nakakarinig nito, mga kasabihan ko, at hindi sila mayaahalin tulad sa taong hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, at bumuhos ang ulan at dumating ang baha, at umihip ang hangin at humampas sa bahay na iyon. At nang ito ay nahulog at mahusay ang pagbagsak nito, pinag-uusapan natin ang pagpapatayo ng edipisyo. Anong klaseng bahay ang sinasabi niya? Maliit na bahay. Siguradong espiritu ito. Ito ay isang espiritu. Para makasigurado at sa tingin ko makikita natin habang nagpapatuloy tayo na ito nga ay konteksto ng simbahan, ang bahay ng bayan ng Diyos. Oo, at kung may pinag-uusapan tungkol sa hangin, palaging triple, mas maraming beses ng eksakto, malinaw ang settings na nasa dulo. Eksakto. At iyon ay pangyayari kung saan matatagpuan natin ang ating sarili. Ngayon, at lalo na ito ay ng mga nakaraang taon, mula noong panahon ng coronavirus. At kung aalalahanin natin ang ilan sa mga pangyayaring iyon, noong 2020 naalala mo ang mga walang laman na kalye, lahat ng mga lockdown sa lahat ng dako at mga mask ay pinag-uutos. Social distancing sa lahat ng tao, mag-isolate, kahit ang mga bata ay sumasailalim sa gantong uri ng paggamot. At ngayon, nandito tayo sa napakahalagang tema na pinag-uusapan natin. Ito ngayon ay araw ng Panginoon. Oo, siguro dapat natin gawin ito sa sandaling iyon, isang maikling recap, dahil meron kaming dalawang sermon na ngayon mula noong ika-28 ng Mayo. Tama, at ano ang ginawa namin noong cover na iyon? Dahil mahalaga na ang mag-recap, mayroon tayong araw na ang principal ay pinag-usapan ng laging sinasabi ng mga tao kami ang 28 na dumating. Kung ano ang nangyayari na banggit sa isang araw ay nasa propesiya tulad ng isang taon, right? Vice versa. Hindi lang isang taon kundi extending, isang buong taon. Pagkatapos ay napag-usapan natin tungkol sa 10 birhen dahil hindi ito isang oras kung saan sila magigising at kung saan ang lahat na nagpapasya kung saan sila bibili ng langis. Ano ang salita, ano ang kaalaman na darating sa taon? Ito ay napakahalaga. Ang ginagawa natin ngayon ay isang espesyal na kaalaman din. Isang espesyal na bahagi upang mabuong isang pananampalataya. At iyon ay lakas dahil ito ay isang taon ng dakilang panahon ng kapighatian. Ito ay nasa huling dalawang serbisyo, ano ang pagkakaiba ng maliit na oras at ang dakilang panahon ng kaguluhan. Kaya gaya ng sinabi ko, dahil ang bawat sermon ay itinayo sa susunod. Tama. Pagkatapos ay meron tayong 372 na araw na nasa harapan natin at tandaan na ito ay 7 araw at 365 na araw. At kaya nang maririnig natin ngayon, oo, ngunit ang 7 araw ng kawalan sa kaban, habang walang ulan kung gaano ito ay kahalaga. Tama, eksakto. Titingnan natin ang isang bagay na mangyayari. Napakahalaga sa lupa. Pag-uusapan natin iyan sa ika-7 araw na iyon.
Ang 372 na araw na nabanggit ay nahati sa 7 araw at pagkatapos ay isang buong taon ng 365 na araw, tama. At sa ika-7 araw na iyon, may isang sitwasyon na nangyari sa Estados Unidos. At marahil ito ay hindi masyadong naisapubliko. Ngunit napakahalaga. Kilala mo ba ang lalaking ito? Siya ay halos isang sambahayan noong 2020 hanggang 2021 dahil siya ang nasa unahan. Ang pampublikong mukha ng mga lockdown, ang lahat ng mga hakbang na ginawa. Siya ay ang isa sa head scientist na tinitingnan nating lahat upang maunawaan kung paano natin dapat harapin ang coronavirus na ito. At narito siya sa Kongreso ng Estados Unidos. Pagbibigay ng sinumpaang patotoo. Marahil na isang tanong doon sa Kongreso. At gusto ko lang magpakita ng ilang clip sa ilang bagay na ito sa pagtatanggol sa sarili. At ilan sa mga alalahanin at tugon. Ang mga tao, kasama na rin si Dr. Fauci, isa sa responsable kung sumiklab ang isang pandemya para sa USA, ang pagkamatay ng mga tao. At sa huli ay maunawaan kung nasaan ito sa propesiya. At nabanggit ko ng kaunti ang ika-7 araw ni Noe dahil yon ang araw na nangyari ito. Eksakto sa ika-7 araw pagkatapos ng ika-28 ng Mayo. Titingnan natin kung tumpak. Narinig ang kaligtasan sa sakit tulad ng alam natin. Ibig sabihin kung may virus ka na hindi nagbabago at isang virus kung saan kapag nahawa ka o nabakunahan, meron kang mataas matibay marahil panghabang buhay na kaligtasan sa sakit, hindi ganoon ang kaso kay COVID. Alam nating humihina ang immune system at marami kang virulent. Maliit na lugar lang iyon kung saan siya nagpapaliwanag. Ang konseptong itong narinig sa kaligtasan sa sakit ay maaari mo matandaan mula 2020 nung unang lumabas ang bakuna. Nagkaroon ng napakaraming usapin. Kailan natin mababakunahan ang lahat upang mayroon tayong sapat na mga tao na mababakunahan. Aalisin natin tapos hindi na magiging problema. Sa coronavirus halatang kasinungalingan, eksakto ngayon ang sinasabi niya. Ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Hindi ka maaari magkaroon ng herd immunity sa ganitong uri ng virus dahil masyadong mabilis magbago at kaya ito ay palagi nagbabago at iyon ang aming naranasan sa nakalipas na ilang taon. Ngunit mahalagang maunawaan ito dahil ang bayan ng Diyos na dapat nilang sundin, Diyos o tao. Ang mga siyentista ay naninindigan sa hindi naman dapat. Matibay na pundasyon iyon ng punto, kaya naman pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng isang pundasyon ng bato o buhangin. Nagbabago ang buhangin pagdating ng baha. Ang buhangin na ay nahuhugas at sa makatuwid, nasa harap siya ng Kongreso. Tama. Oo, para tanungin nila siya. At ngayon ang tama kung ano ang ginawa o hindi ito tama. Tama at mukhang hindi. At gayon pa man ay ang mga simbahan at pinapakita ko sa iyo isang halimbawa. Ang mga simbahan ay kumikilos ayon sa narinig. Immunity concept na pagbabakuna sa lahat. Para makuha natin ang herd immunity na kailangan natin. Babalikan natin ng saglit lang. Ngunit gusto namin makita kung saan ito. Agos ng propesiya. At isang tanong mula sa madla. Sa huling linggo kung kailan tapos na ikalawang digmaan, paano natin malalaman na may kaganapan pa? Meron bang mas magandang paliwanag sa mga talatang iyon? Sa Apocalypse 11, at sa makatuwid ay kinukuha namin ito at ipinapaliwanag muna para malaman mo talaga kung nasan tayo sa propesiya.
tama at nakita natin. Paano ang pangalawang mundo? Ay direktang nauugnay sa temang pagbabakuna. Titignan natin ngayon sa detalyadong paraan pa at ngayon nakikita natin ito kung paano ang timeline. Itinuro ang paglipat na ito sa araw ng Panginoon. At dapat nating tingnan ang mga ito pagwakas ng mga talata ng ikalawang aba. Naunawaan kung paano nila natutupad. Kaya simula sa versikulo 12, nalarawan natin dito ang dalawang saksi sa langit at tumitingin sa landas ng mga kometa mula sa tanda ng anak ng tao. Ito ang K2 at comet.